for a million. I'm just playing for like. Leo, what if you win $1 million? What will you do? No, I'm not playing million. Huh? I'm not playing for million. Either pick 3 or pick 4, you know. Yeah, what I mean is, what if you win $1 million? Oh, here? if I win $1 million, what I do? That's a good question. You gotta think. You know, always thinking. If I win $1 million, I'm gonna be probably still drive for 1 month. No driving for 1 month? Yeah, I'm still driving for 1 month. I can think. You know. Yeah. I'm not gonna be jumping. You know. Hey, I have $1 million. Fuck that. You know what I mean? Get me in trouble. You know. Oh yeah. So, anyway guys, tataya muna ako ng tataya ko ako ng baka maka-jackpot ako dito. Benjamin. And then that's $5 and then the X money to $5. Yeah. You have a good day, sir. Mga Choy, good morning internet. Good morning viewers. 6 o'clock in the morning. And let's go. 193 kilometers hanggang sa state line border ng Indiana. Meron kami pilot, dalawa-dalawa, bawat truck, 2 pilots, 1 front, 1 rear. And yan ang amuang tagbuon karong buntaga. Para paingon sa muang destinasyon sa Fort Wayne, Indiana sa Microsoft. But lahat ng route ay reroute ng aming route. Oversize kami. El Paso. In 700 meters, keep right toward Fairbury. We'll be turning right onto the 24. Keep right toward Fairbury. Kaharap na yung araw sa umaga.
mga pilot namin mga gwapo. Oh, guys. Hey, GC. GC. Yes. We're waiting on Sue. She's not here yet. Oh, what happened? I don't know yet. I don't know. I text him and I text him last night, but I don't get any response from him. From who? Sue. Sue? You didn't get no response? Yeah, he called me. He called me yesterday, and yeah, as I told you that. Let me call the boss and Yeah, see what's going on. Yes, ganito yung style ng mga pilot na dito, SUV and then kotse. Hindi siya kagaya sa ano. Hindi siya kagaya sa Canada na mga pickup truck ang ginagamit. Dito, ba't nag-start agad yung aking start agad ang aking ilagay ko muna yung nag-automatic kasi siya. Ito yung problema ko, lagi siyang nagmagal ha. Tapos kung ito kasi nag-automatic ko. Anyway, yeah, yung nga sabi ko, ito ay tawag dito yung mga kotse nila, ang mga pilot nila, mga kotse, SUV. Alright. So dito na yung ano, isang lead pilot. Yan na. Ito yung aking rear. Yun ang lead. Diba? Mga luma yung mga ginagamit nila ano, mga sasakyan, but gumagana pa. So anong tawag dito? Layover to ng mga oversized. So dito ako lang Pilipino. Ako lang Pilipino dito, mga makakasabay ko ay mga Amerikano na tong apat na pilot. Isang Canadian, dalawang Canadian kami pala, pero ako lang Pilipino na oh, that's Sue? Yeah, that's Sue. Oh, who's that guy? Who's that guy? I don't know who that guy is. Oh, merong isang pilot. Ito yung aking lead. Yeah, ito yung aking lead pilot, si Sue. So, kompleto na. Kasi kanina ako pa siya tinitext, wala siyang reply. Sue. Ibang klase yung mga style ng pilot dito, no? Yeah, go ahead. Lalagyan lang ng konting flag. Pilot na, di ba? Likod, Walang ka-effort ba? Unlike sa Canada, more on pickup trucks, talaga magaganda yung ginagamit nilang pang pilot. Dito mga luma, basta lang siyempre trabaho. So it's different, right? In pilot in Canada? Yeah, they gotta get certification. Yeah. Uy, may ting abanse. 18, 69, 465, that's a 13. And there's a bridge. You guys are calling to a driver, just call either. I call out names. Jesse, remember to call out Marco. That way nobody. Gets confused. Yeah, definitely. Hey Sue, Yeah, if I can't, because the truck is new and I don't know that antenna is really working good. This is my second time with a pilot here in US. I tried to change it with a spiral, but it creates a lot of sound, so I just remove it and replace with the stack, the black one there. But I'm not really sure that's a long range or what. Okay. So if I can't respond, that means if I need a response out of you, how about you just flash your headlights out? oh yeah. That way we got some kind of, Yeah, but I will try. I kind of. Oh, I am on channel 25 from yesterday. Yeah, I just kind of panic when nobody hears me. Yeah, if I can't respond with you because my truck is new one,
And I don't know that thing there, the Okay. stack of the Peterbilt, it's long range or what? Because I tried to change with the spiral, the new one, but it's great vibration and loud sound, so it's annoying. So I removed We'll it. test it when we get. Oh, it yeah. and see. And if not, I mean, we're all gonna be in line, so. Yeah. Then just check your phone. If nothing's no reply from me or response, then I'm gonna text you that, hey, my signal, okay? If you see me hit my emergency flashes, that means I'm gonna slide over and there's something close. Because usually, if you know everybody's talking, All right. that you know I use body language. All right, because okay. you can't hear All me. right, okay, sounds good. All right. Okay, let's go. Ito yung problema ko. Pero yeah, let's try this time kasi ito yung first time na gagamitin ang Bordagol na may pilot. Marco, can you hear me right now? Yeah, I guess I can hear you. Okay. Can you hear you guys? We got that 18 coming, Marco. Hang on, stop. Got two 18s and a four-wheeler. Looks like. Okay, Marco, you clear? Yeah, clear, come out. You got your left bar on, Jeff? There you go. Okay, two. Let's keep on talking, guys, because I'm gonna adjust my You got a tractor, what kind of wide? Coming back. radio. Take that. That's the problem. It's nothing now. Continue on East 1750 North Road. Welcome to Indiana. Marco, we got a sprayer coming at us, but he's staying on his side. Coming. So hindi siya long range talaga. Narinig ko, I don't know if 100 meters si Sue, yung babae. Yeah, it's 150 meters. Sue, babae pala yun. Kami tinawag kong sir. Akala ko naman lalaki kasi parang boses lalaki eh. Diba? Yung mga stock na nakakabit sa truck, hindi talaga siya magandang antina. So kailangan mo talaga mag-upgrade ng spiral or yung mga mas mataas yung watts. Dropping down to 45. Copy on 45. So dalawang pilot namin dahil malapad siya ng konti, 14.4 wide. Pero pag mga 12 wide lang siya, isang pilot lang sa likod. Ito kagandahan dahil merong pilot sa front and Swing back. rear. And then so hindi mo naiisipin yung navigation dahil meron na silang permit from kay Jennifer, yung coordinator nila ng buong Midwest ng Amerika. Siya yung nagdi-dispatch ng mga pilot. Yung kung naalala nyo before, yung muntik ang bumangga sa isang yung nagkakarga ng kotse during winter time last year, I think. Siya yung pilot ko na bumangga siya sa likod. I just smashed into you.
right, No, that's okay. That's okay. right here. I don't think I hit the load though. No. No, it's too small for Yeah, that. that one is But okay. I did this. Yeah, that's one is okay. I'll just take a picture. But mind it. My windshield is smushed. Oh! Yun yung coordinator mismo ng mga pilot dito sa Midwest ng Amerika. Siya yung naghahanap ng mga driver. Pag wala siya makita, siya yung nagpa-pilot. Magandang negosyo to, no? Pag-usapan natin to. Magandang negosyo to dahil kung sanay ka na dyan sa mga calling na mga call na mga about sa radio, and then I think mayroong training tong piloting eh. Hindi mo kailangan ng class 1, kuha ka lang ng pickup truck. Yeah, we got a green. Kuha ka ng pickup truck, schooling ka, nalilito ka dapat. Magandang pera to ang piloting. Yun nga sinabi ko kanina na ang mga pilot sa Canada most Go likely green, Jesse. Be green, Sue. One yellow. Coming through. yung mga pilot escort sa Canada ay mostly pickup truck ang ginagamit. Magaganda talagang pwedeng pang pardagulan sa winter. Magaganda yung pilot dito mo halos makikita yung mga pilot na kotse ang ginagamit, lumang kotse, pickup na luma. So hindi siya required talaga na kailangan naka-pickup truck ka doon sa Canada. Gaganda ng pilot nila, gaganda ng mga sasakyan, lalo na yung pilot na ginamit ko papuntang Alaska na nag-escort sa akin, brand new na Ram. Napakaganda, kompleto lahat. Sa kanila dito, okay na yung lumang kotse, lagyan ng oversized load, then flag, strobe lights, and that's it. Anyway, 3 hours, almost 4 hours I think. Oras na ba? Dati kami doon mga 2 o'clock ng tanghali sa site. God's will. Medyo mainit na and kailangan ko na ng aircon. Jesse got 18 back here in lane 2. I'll be 18 in lane 2. He slid over to 1. So we are clear for 2. Thank you, Jesse. TF. Interstate. We got another 18 coming up. Yun naman ang trabaho ng rear pilot sa likod. Pag nasa interstate, siya yung magbibigay ng info pag may overtake sa'yo sa likod. Pag nasa two-way, ang trabaho naman ng likod, wala. Nakasunod lang siya, cover up. Ang trabaho naman, yung nasa unahan. Yung sa unahan naman, sasabihin niya pag may mga nakaparking sa gilid, may mga semi, may mga kotse na mag-move ka sa first lane. Yun naman yung kanyang rule. So dito sa likod si JC, babantayan niya yung mga mag-overtake. Mga kotse, it's okay. Okay lang yung kotse. Yung mga big trucks, kasi nga malapad ang load, kailangan bigyan ng info yung driver na hey, 18 coming up. Coming up, ibig sabihin coming up. Okay? Pag sa lubong naman, two-way lanes, ang tatawag naman ng pilot unahan is coming back. 18 coming back. So, ibig sabihin pabalik. Pag sa interstate, I mean sa divided, coming up, paakyat sa'yo. So, kailangan yung pilot na lead pilot ay matalas yung mata. Malayo pa lang kita niya, vision na niya kung anong meron sa unahan. May naka-parking, may kung ano mga obstruction dyan sa
dadaanan ng oversized load truck. Hindi pwedeng magbigay ka ng instruction yung napakalapit na, kailangan advance. Papato mo na sa kanya, hey, move to the left. Kagaya nito, meron naka standby na truck. 18 shoulder will be clear for a while, but I do hear them calling out other things up there on the shoulder. I'll let you know when I see it. Yeah. And mapapansin ninyo sa unahan, I don't know if clear dyan sa video, merong police escort. 18 times 3. Copy. Merong police escort yung isang oversize. Ang tawag doon ay super load. Pag sobrang lapad na talaga, sobrang laki, sobrang haba, sobrang taas, required na siya ng police escort. Kaya makikita nyo doon may nagbiblink ng mga state patrol sa unahan. So may bayad yan. Okay, pag nag-request ng mga yung super load, of course may bayad sila. Mas mahal yung mas mahal ba yung, not really sure yung kanilang per miles. Bayad sila per miles doon, per miles or per hour. So swerte yung police, bayad ka na sa government ng sweldo mo, and then ikaw yung napili na mag-escort ng super load, may additional ka pang bayad, no? So may additional ka. So doble din yung kita nila pag once na nag-i-escort sila. Meron din yan sa Pilipinas, yung tinatawag na mga HPG, di ba? Nag-i-escort yung mga HPG sa mga very important person. So for sure, yung mga HPG, meron din silang additional bayad sa kanila or mga tip from the politics from politician. May mga tips yan, mga tawag doon haggard, right? So dito meron ding police escort, but hindi siya bugos. Hindi ba yung ano tawag doon, anong term doon, yung bugos na yan na talagang na-request yan, may permit yan na mag-i-escort sila. 18 on the shoulder up here, Jesse. 18 on the shoulder. To that 18, Marco, you'll be clear. Copy. Looks like we got a pretty good hunk of roadkill on the dotted white line. Yep. Bunch of tire trash on the right shoulder. Shoulder looks good, Jesse. Sign says road work 1 mile. I don't see anything yet, but I'm on the curve. Copy. These trees here on the right, it's clear if you need this. Well, we got one more Ford coming at us. 4 of them. Another traffic light up here. Also got roadkill on the fog. Roadkill means yung hayop na binangga, tawag doon. Roadkill. Still green. Intersection is clear. Shoulder's gonna shrink up. About 4 is coming around the curve. 1 more 4, 2 more, 3 more. 4 more. Piece of plywood laying on the shoulder, about a foot off the fog. The fog, Curve is
clear for now. Ang ibig sabihin niya ng fog, itong solid white lane at saka yung sa pinaka right And a side, few fours coming back to you in the curve. yan ang fog. Pag sinabi yan 3 foot from the fog, like this, merong barrier sa gilid, And one dump railings, truck. that's 6 And a meters four. from the fog. 2 more fours and an 18 in the curve. White van coming back. You come out of that last curve, over the bridge, you're going to lose that nice wide shoulder. 3 more fours. Hey Jesse, grab that left lane for me, please. We got one of them electric signs up here on the shoulder. Copy, thank you. So far so good ang antenna. Yung aking pilot na babae, kanina pa inoobserbahan ko from the very beginning na nag-start kaming mag-move from rest area ng between in Illinois and Indiana state line border. Be clear after that. You get past that sign. Copy. So, yung aking pilot ay around 200 meters, and yung aking pilot sa rear ay of course nasa aking likuran, napakalapit lang niya, so naririnig ko. And satisfaction sa rate doon sa antenna niya, 80%. I think it's okay. Pero sa mga pilot, nasa unahan ko lang Let's see, we got another sign up here on the shoulder. 150 meters lang yung pagitan namin ng isang pilot sa unahan. 150 na sa unahan ko lang siya. So, yung pagbato niya sa akin ng mga A little further out, but still. convo, loud and clear. Loud and clear. But still, ikakabit ko pa rin yung aking spiral na antenna. Ngayon, nagamit ko na siya ngayon itong stock ng Peterbilt. Okay, pero ikakabit ko pa rin, which is yung spiral nga. Meron ako naisip na paano siya sabi yun, edit, paano ko siya ikakabit. Yung luma niyang tornilyo, hanap ko ng tornilyo na mag-match doon sa Another butas, sign up here, Jesse. and then magpalagay ako ng bracket, mawildingan ko siya, bracket, doon ko ikakabit yung spiral. Jesse, we got a sign up here. Copy after 18. Runs off just at the rumble strip. Looks like we got another one about a half mile up. Here's hole number 1. So yun. Anyway, malapit na kami, like 45 minutes sa aming destination. Kanina, medyo short lang yung kinuha kong video sa likod para lang ma-testing ko lang yung marinig ninyo yung communication between pilot and me gamit sa stock ng antenna ng Peterbilt. But yeah, sabi ko nga, it's 80%, it's good, and it's good. Yeah, it's good. I'm coming up on it now. Clear naman siya. Clear yung dating pagbato ng mga So the side. ground right by there on this side of the truck. The good thing, one more, the good thing, tapos na yung 3 days na international road check or tinatawag na blitz ng Canada at America. Tapos na, today is Friday, May 16. The good thing is hindi kami na-check. Hindi kami na-check sa 3 araw na yun. Sa ilang scale na dinaanan namin, hindi kami natigil, hindi kami na-check ng level 1. But I'm hoping, or I'm naghihintay na ma-check sana para makakuha kami ng sticker ng level 1. That's good for 6 months na inspection. So kung meron ka ng level 1 sticker,
naikabit na dun sa windshield mo from Canada, validate naman siya or tinatanggap naman siya dito sa Amerika. So kung dumaan ka sa scale, hindi ka na pwedeng i-level 1 inspection pa kasi valid siya for 6 months. Pero hindi kami nakakuha ng ticket, ng sticker, and that's good. It's okay lang. Okay lang din. Pero mas maganda sana kung na-check siya, na-check lahat, ilag, hours of service, load, everything, kasi level 1 eh. Maganda sana para yung sticker, yung habol namin. Then points, yun sa aming company. Points mo yun, points sa company. Sabihin nila, okay, you do your thing, that's good. But yeah, better luck next time. Maybe one of these days na ma-stop ako sa way station, my level 1. Let's bring it on. One's coming out of here. One's coming out. That's it. Think you're gonna do me like that, Sue? I didn't even notice it. Yeah, you should. Please drive to highlighted route. I was just kidding. Hey, you're gonna pet Fluffy? Be careful going up. Oh, tapos na sila. Yeah, you guys have a good one. Alright, you two have a good weekend. Tapos na sila, tapos na. Na-deliver na yung... yun no. Yun ang site. Left turn. We're here, guys. Just gotta pull up here on the right shoulder and then walk into the guard check and check in. Want me to spin around right here so you can get in behind me? Should I park on the right side? No, they usually park here and then walk to the guard check, but I don't know. Let me get out of your way. Yeah, you're in there. Woo! So, thank you so much. You're welcome, buddy. You're very good in piloting, Thank eh? you. And I didn't mean to be so crabby this morning. Yeah, I like the way- I'm so tired Yeah, because I panic when I don't hear from you guys. yeah. So I like the details. I like it. Thank you. Thank you so much, Sue. All right. You have a good weekend. Yeah. Yeah, next time. Salamat lang ako sa aking isang pilot. JC. Thank you so much, JC. Hey, you're welcome, man. Hey, Catch you next time. Check the brake lights on that trailer, okay? Oh, it's not working? Really working? Yeah, they're really not working. You got no brake lights. You got everything but brake lights. Okay, thank you for that. You're welcome. Take care. Brake lights. All right. Ang dami na. Dami nang na-deliver dito. Nag-start na pala silang maghakot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lako, dami nito.
mag-hook up. Naka-off na sila. Gonna wait till you get closer. That way you can watch the end and I don't drop off back. I think you're good. Perfect. Arriving at New Safe Haven Flying J on the right. Fuel up muna kami para meron kaming pang shower. Tala ako sa washroom. Woo! Yan si Donnie sa harap. So magkatabi ako dito isang T8680. Kanina sobrang lamig. Sobrang init. Then ngayong maghapon biglang lumamig yung panahon. Kaya na sobrang talagang hot na hot. Anyway, pasok ako sa loob. Tingnan natin anong meron dito sa loob ng kanilang tindahan. CPU nakaandar. Donnie, nagkalat yung kanyang mga boomer sa likod. Nakakonect yan sa wifi. Hindi ko alam kung yun ay umalis kanina. Kasi pagkatigil namin, nag-ano agad ako nagpahinga ako sa likod, gusto ko matulog. Welcome, drivers. Tara. I'm just playing for like. Leo, what if you win $1 million? What will you do? No, I'm not playing million. Huh? I'm not playing for million. Either pick 3 or pick 4, you know. Yeah, what I mean is, what if you win $1 million? Oh, if I win $1 million, what I do? That's a good question. You gotta think. You know, always thinking. If I win $1 million, I'm gonna be probably still drive for 1 month. No driving for 1 month? Yeah, I'm still driving for 1 month. I can think. You know. Yeah. I'm not gonna be jumping. You know. Hey, I have $1 million. Fuck that. You know what I mean? Get me in trouble. You know. Oh yeah.
So, anyway guys, tataya muna ako ng ano. Tataya ko ako ng baka maka-jackpot ako dito. Benjamin. And then that's $5 and then the X money to $5. Yeah. You have a good day, sir. Wala. Wala. Saan ang susi? Patay. Wala. Guys, nawala ang susi. Ayun. Fuck, man. Holy smoke. Holy smoke. Kinabahan tuloy ako. What? Paano siya natanggal? Sus ko po. Nagkataon. Diyos ko. Mahilig akong tumaya sa ganitong ano. Kita nyo ba? Ganitong mga scratch. Ito ay mananalo ka ng 100,000 up to $100. So anyway, meron nga palang Pilipino. Merong Pilipino na nanalo ng 80 million pesos. 80 million dollars dito sa Canada. Grabing swerte, 80 million dollars. Wow. Pilipino. Pero ito, small prizes lang guys. So ito yung aking scratch, ito yung aking winning numbers. Kung meron ako nito sa 5, 10, 15, 20. Sa 20 scratch, kung lalabas itong mga numbers na to, panalo ako kung ano yung price. But kung meron siyang 2 times nakalabas, panalo ka dun sa times 2. Kung meron kang symbol na parang gold, win instantly $100. Okay? So this is gambling. Huwag nyo ano yun. Gambling, $5 lang. So small ano lang tayo, small amount. So 49, no? So 24, 30, 14, 11, 45. So 49 lumabas, worth $50. Wala. So kailangan itong mga numbers dito ay lalabas siya dito. Panalo ako nun. 47, 45. Oh, sayang. $50. Then 23. Oh, 24. Oh, $5. Sayang. Bawi sana. 28. 28. Look at that guys, di ba? Kung tsambahan mo yun, 28. $100,000 USD. Kaso lang 30 ang lumabas. So 15, 14 ang sa akin, winning number. Ang 15 ay $500. So wala. Yung isang hilira wala. Nanonood ba kayo? Malay mo matsambahan habang nanonood kayo, di ba? 10. Oh, 11 na sa akin. $5. 7. $5. Wala akong 7 dito sa winning numbers. 8. Wala din akong 8. 17. Oh, 11. That's $100. And 25. Sus, 24. Oh, sayang. $20. Oh, gilang. 16. 50. Wala. 34. Sus, 30. 100,000, no? $34. 34. 48. $10. Wala. 31. 30 sa akin. Ang 31 ay $20. Wala. 6. Wala. 39. $5. Wala din. Wala yata to. 4 na lang. 4 na lang. Benjamin, come on. Let me win. Let me win. 26, 24, 20. 3 na lang guys. 4. $500. Wala. And 37. $10. One more. That's one more. 27 for $100,000. Wala. 24, 30, 14. Wala talaga. Oh, grabe. Scratch to win. Ano ibig sabihin to? Okay.
Wala. So doon sa lahat ng aking binili, dalawang binili ko na $5 na scratch para sa loto, nothing, walang nanalo. But anyway, napalitan ako ng drone para makita nyo sa taas kung anong meron dito sa New Heaven. See you in the sky.